for his opening statement. Sir. Ay magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kasama natin dito sa press, media. Susubukan ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. So, siguro pwede na po nating simulan. Thank you, Chairman Joel. For today's first question, let us acknowledge Rosalie Cos from UNTV. Good morning po, Kong. Today po yung deadline ng Senate Impeachment Court sa kampo po ni VP Sara sa inisyu na writ of summons. Do you expect her camp to comply? Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng non-extendable period of 10 days to file their answer at kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. So, I think magko-comply naman sila. Ano pong significance ng compliance ni VP Sara doon po sa writ of summons? Well, malaking bagay po to dahil sa normal po na proseso, pag nagkakanda ka ng pre-trial, nakapaloob dito sa mga answers yung kanilang mga ebidensya, yung mga depensa, at pag nagkanda ka ng pre-trial, doon minamarkahan yung mga exhibit ninyo, mga annexes ninyo. Kaya kung hindi siya makakapag-submit, wini-waive niya yung kanyang karapatan para makapag-submit ng maayos na reply. But in this case, since this is a sui generis at marami tayong mga nakikitang mga kakaiba, no, na kung minsan ay wala sa rules, siguro tignan po natin kung ano yung mga magiging hakbang na susunod. Pero po, meron po bang magiging epekto sa House Prosecution Panel ang non-compliance ni VP Sara sa writ of summons? Well, pag-aaralan namin kung ano yung kanilang magiging susunod na hakbang kung sakasakaling hindi sila magsasubmit. Pero kami sa prosecution, tuloy-tuloy lamang kami at kung ano man yung magiging aming susunod na hakbang, sisiguraduhin namin na hindi ito makakaapekto sa aming pagpepresenta ng mga ebidensya. Regarding naman po sa directive po ng Ombudsman na mag-file po ng counter affidavit si VP Sara at ang respondents dun po sa allegations ng misuse ng confidential funds, kayo po yung complainant as the chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability and isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel. Meron po bang issue kung kayo ang main complainant dun po sa mga allegations ng irregularities na reklamo sa Ombudsman? Wala naman ako nakikita pong problema. Siguro ginawa lamang po ng Ombudsman ay inaksyonan nila yung committee report na sinumite po namin sa plenaryo at ito'y inadapt ng plenaryo. Ito'y welcome development sa amin dahil kung maalala po ninyo nung November, sinasabi po ng ating ombudsman na wala siyang nakikitang violation ng ating vice presidente. So sa pag-akto nila dito sa ating committee report, maaring nag-iba na ang kanilang opinion dito. Bagamat dun sa isinumite naming committee report, hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. Kaya this is masasabi namin na parang mabilis din yung naging pangyayari. Kasi kung maalala po ninyo, noong June 10, nung inadapt ng Congress ang committee report, at na-submit namin, natanggap ito nung ombudsman nung June 16. At nung June 19 or 3 days thereafter, pinasasagot na agad ang ating vice presidente. So medyo nagulat lang kami, but
maaasahan po ninyo na kami naman ay magko-comply dito. Kung sakasakali naman pong mag-submit ng kanyang counter affidavit ang respondent, kami naman ay humihingi ng ilang palugit para makapag-submit naman ng aming reply. So we will cooperate. Last on my part na lang po. Although you welcome this development, yun pong ilang mambabatas ay nag-issue ng concern. For example, House Deputy Minority Leader Franz Castro, nagbabala po siya ng whitewash dito po sa kinakaharap na reklamo sa Ombudsman ni VP Sara, given that the Ombudsman is a Duterte appointee. And also ML Party List Representative-elect Leila de Lima warned of sinabi niya po na out of character ni Ombudsman Martires yung pag-aksyon agad dito po sa reklamo. Do you share the same concern? Well, masasabi po natin na na-surprise din kami dahil sa ganitong sitwasyon. Maalala ko nga po kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang, ang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato, ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakaling mai-impeach yung Vice Presidente, saka pa lamang. So, mai-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo nasurpresa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. But just the same, ito po'y wini-welcome namin at kami ay makikipag-cooperate fully. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang nasa isip ng ating ombudsman. Baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. But the mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Thank you, Rose. Sai Chua from Congress TV is now recognized. Hello, sir. Good morning. Sir, balikan ko lang po, no? Nagbigay ng 11 steps of impeachment proceedings si Attorney Reginald Tonggol. At ayon po sa kanya, on time or pasok po sa timeline, yung pong impeachment proceedings. Thus, the prosecution feel the same way? Well, basta't kami po, as long as wala naman po magiging delaying tactics doon sa ibang panig or sa iba pa, kami inaantay na namin na mag-proceed yung trial. Sir, napag-usapan na po ba or nakapag-usap na po ba ang prosecution panel kung kailan po tayo magpa-file ng motion or motion for clarification o po yung tinatawag po natin na manifestation? Pinag-aaralan pa po namin. Okay, sir. Thank you. Thank you, Sai. Next is Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Chua. Kung tanong ko lang din po, follow up dun sa tanong ni Ate Rosalie Cos. Kasi yung termino ni Ombudsman Samuel Martires ay magtatapos na next month. Kung hindi po ako nagkakamali, hanggang July 27 na lang siya. As a lawyer din po, in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa Ombudsman, itong case against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So, from there, saka lamang yung preliminary investigation. So, normally, pagka ganyan po, may committee report, ang gagawin po niyan, yung field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya, igagather lahat, bago pa lang magpo-proceed sa preliminary investigation. So ito po parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation.
But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng nais ng ating ombudsman at mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-submit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So sir, tingin natin parang minamadali ito ng ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong speculate, no? Pero tayo naman basta tayo, we will cooperate fully. Opo, and last na lang sir, paano po makakaapekto itong gagawin yung pag-comply sa ombudsman dito naman sa preparation nyo for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng ombudsman yung impeachment, baka at least dito sa impeachment, medyo marami pa silang madidiscover na ebidensya. Mas maganda for us, di ba? But just the same, kung talaga namang ipupursige agad nila to, so kami naman, kahit naman sabay, makikipag-cooperate naman po kami. We will make sure na pareho yan ay aatinan po namin. Opo, last na po, sorry sir. Para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun nga sa proseso sa ombudsman, ano po yung maaaring maging parusa sir sa pag na-convict si VP Sara, kung sakali lang sa impeachment trial at kung ma-convict din siya dito nga sa proseso naman ng ombudsman, just for context lang po sa ating mga kababayan, kasi baka sabihin nila bakit may dalawang proseso pang nagaganap, para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging resulta kung sakali. Okay. Sa impeachment trial po, dalawa lamang ang po pwedeng maging sentensya dyan. Unang-una, tanggalin siya sa kanyang sa kanyang posisyon, at pangalawa, yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office, removal at saka perpetual disqualification. Yun lang po ang po pwedeng maging desisyon dito po sa impeachment. Dito naman po sa ombudsman, hindi naman po siya dyan makukonvict kung hindi filing. Ifa-file po sa Sandigan Bayan. So, kasi pagka salary grade 27, pina-file po yung kaso sa Sandigan Bayan at doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal, titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan, at pagkatapos po niyan, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial. So dito po, ang magiging sentensya na po dito sa Sandigan Bayan, it's either kung mapatunayang wala kang sala, ma-acquit ka, or kung meron, meron po itong kaakibat na imprisonment. Salamat, Mela. Let's hear the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Sir, clarification lang yung sinasabi niyo na na-sorpresa kayo. Were you referring to the committee or the prosecution panel? Dun sa ombudsman. Well, nasurpresa po kami sa mabilisang aksyon. Yes, sir. ng No, I mean, the question is, sino yung kami? Is that the committee Prosecution or... po. Opo, prosecution. Sir, and the committee. Lahat po naman nagulat Opo. Sir, si PBBM po recently, sinabi niya na hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings. Masyado na raw siyang maraming inaasikaso as president. Ano pong masasabi niya doon? Ang impeachment po ay constitutional duty ng Senado at ng Kamara. Hindi po dito saklaw ang ehekutibo. So, tama po ang ating presidente. Hindi po, ito po ay constitutional duty ng dalawang Congress, yung House at saka yung upper chamber, which is the Senate. Pero sir, won't it be beneficial for the prosecution if he makes a stand like he did the first time na sinabi niya he stressed on accountability?
Or better na wag na lang magsalita ang palasyo about impeachment? Siguro sa akin pong pananaw na mas maganda na hayaan na lamang po natin yung palasyo na gampanan nila ang kanilang tungkulin bilang punong ehekutibo dahil marami rin pong dapat natutukan ang ating Pangulo. Sir, may nabanggit din po si Senator-elect Erwin Tulfo last week na balak daw ng House na i-refile yung impeachment complaint sa 20th Congress. Is that being considered? Napag-usapan po ba ng PROSEC? And is that even possible? Wala pong ganon. Wala po kami na pag-uusapang ganon. Because kung ganon po ang mangyayari, magkakaroon po ng bar. Meron po tayong tinatawag na one-year bar. O bawal po within 1 year, dapat isang impeachment complaint lang ang ifa-file. Sir, napapag-usapan din po ba ng prosecution yung compliance with the second directive of the impeachment court, yung for the 20th Congress, to submit a certification? Naipasa na po yung resolution, bagamat hindi pa po ito naitatransmit sa Senado, pero ito po ay meron na pong judicial notice. So, kumbaga, ano na po to? FYI na sa Senado. Sir, hindi na kailangan ng physical filing? Sa akin pong paniniwala, hindi na dahil meron na pong judicial notice. Thank you po. Thank you, Tina. Janes Capanti from GMA Online. Please proceed with your questions. Good morning, sir. Janes Capanti. Yung si Vice President po kasi categorically said over the weekend that she will reply dun sa Ombudsman's order, but she hasn't made the same categorical statement in replying dun sa writ of summons issued by the Senate Impeachment Court. Do you see how do you interpret this inconsistency on her part? Para mas gusto niyang sumagot dun sa Ombudsman instead of dun sa Senate Impeachment Court. Well, mahirap naman pong mag-speculate sa kung ano ang gusto ng ating Vice Presidente. Anyway, siya po ay nirepresenta na ng pool of lawyers na mahuhusay. So, tignan po natin kung ano ang kanilang magiging strategy. Yes, sir. Follow-up lang po. You mentioned kanina sana mapanood ng Ombudsman yung impeachment trial. Are you appealing to the Ombudsman to wait for the impeachment trial to proceed and finish before making a decision on whether or not to file criminal charges against the Vice President? Well, unang-una, parang sa akin lamang po itong personal opinion na medyo mahirap naman po yatang madaliin yung nasa Office of the Ombudsman dahil unang-una marami po yung respondent, yung mga participation po nila, yung ebidensya. So, medyo mahirap naman na hindi mo may scrutinize isa-isa yon at kung mamadaliin mo. Kaya, sa impeachment po, medyo dito mailalabas po. Marami pong mailalabas dito. So, mas maganda rin. Makakatulong po sa kanilang pagdidesisyon. Dahil siyempre, inaasahan naman po natin na magiging fair ang para at least maging patas sa parehas na panig yung kanilang gagawing desisyon o resolution. So, is that a yes, sir, na you appeal to them na wait first on the... Well, mahirap naman pagsabihan si Ombudsman Martires, no? Tayo naman, nagbibigay lamang tayo ng ating opinion. Sir, ito, follow up ulit doon. In the event na, are you not, at this point, given your surprise, are you not worried that the Ombudsman might clear the Vice President of criminal charges ahead of the impeachment trial? May worry ba kayong ganon or... Well, tayo naman, siyempre, lahat naman ng anggulo tinitingnan din namin.
But just the same, ayaw din natin mag-speculate. Ayaw naman natin pangunahan. So, basta tayo, naniniwala tayo na gagampanan nila ang kanilang tungkulin at sila ay magiging patas. Dahil hindi lamang po tayo ang may interest dito. Ito po ay inaantay ng taong bayan. At yung taong bayan po ang pinaka nakatutok dito. Thank you, sir. That's all on my part. Thank you. Thank you, Lanesca. Earl Tobias from IBC 13. Sir, good morning. Follow-up lang din po sa question na yon kasi incoming House Impeachment Prosecutor Congresswoman De Lima said na kung ibabasura nga ng ombudsman yung reklamo, maaaring gamitin ng kampo ni VP Sara Duterte yung kaso para pahinain yung kaso ng prosecution. May bearing po ba yung ganong worry as of now? Yung dalawa po kasing, yung kaso po na nasa ombudsman, ito po ay dalawang article lamang sa 7 articles ng impeachment. So marami pa rin naman mga pupwedeng maging basis. Pangalawa, yung weight of evidence ay magkaiba po. Dahil sa criminal, ang ipoprove mo dyan is guilt beyond reasonable doubt. Medyo mas mabigat po. Unlike dito po, sa impeachment, ang tinatry po kasi dito is yung conduct ng public official while in office. So, medyo magkaiba po yung dalawang yon. So, ako naniniwala na bagamat marami ang nag-worry, pero kung makikita lamang ng ating kagalang-galang na ombudsman ang ebidensya dito po ay baka magbago po ang kanilang isip. Follow-up, sir. At welcome development nga po itong ginawa nila kasi kung maalala ninyo, noong November, sinasabi po ni Ombudsman Martires na wala siyang nakikitang acts na dapat pa nilang imbestigahan. Eh ngayon, sa committee report pa lamang, wala pang naka-attach na ebidensya, binigyan na nila agad ng pansin. At mabilis. Sir, on that other side of the matter lang din, sabi nyo nga po, mahirap naman na pangunahan yung ombudsman with their process. If at any case, the ombudsman find enough evidence and file before the Sandigan Bayan cases versus BP Sara Duterte na halos kasabay ng impeachment trial, would that now strengthen the cases and the articles of impeachment to be presented by the prosecution team? Well, kung ifa-file, edi mas lalong mabigat 'yon dahil sabi ko nga mas mabigat ang hinihingi ng criminal case dahil guilt beyond reasonable doubt to. So kung makikita nila na may probable cause, so ibig sabihin mas mabigat. Last na lang, sir. For the record, nabanggit na rin po ito sa mga committee hearings natin during the OVP and DepEd confidential funds. Pero bakit po nire-recommenda ng committee ang kasong plunder versus BP Sara Duterte? Because the amount involved 612.5 million. So sa plunder kasi 50 million lang pwede ka nang masampahan ng plunder. This is way beyond the threshold. Thank you, Earl. Alan Gatus from GMA DCWB. Hello, Congressman. Sabi niyo nga ayaw niyong pangunahan kung ano man yung magiging desisyon ng ombudsman. Pero kung sakali ba na mabasura itong kaso na sinisimulan na ngayon ng ombudsman na talakayin dahil nga pinag-comply na itong kampo ni BP at sakali na mabasura, wag naman sana yung kaso, may ibang paraan pa ba na pwedeng gawin ang kampo ng prosecution at the same time, hindi kaya ito papasok sa double jeopardy dahil nakapagsampa na ng reklamo? Well, para pumasok sa double jeopardy, dapat na ka na muna na-arraign ka na So, hindi naman to papasok sa double jeopardy. But, of course, it will create
an impression to the public, 'di ba? So yung impression sa public ang medyo hindi natin alam kung ano yung magiging epekto nito. But tayo naniniwala na sana gampanan ng ombudsman ang kanilang tungkulin. Panghuli na lang po, sa tingin nyo ba ay tatapusin sa mabilisang panahon ni Ombudsman itong kasi by July 27 tapos na po termino nitong si Ombudsman Martires. Dahil nasimulan niya na to, sa tingin nyo ba ay sabi nyo nga nasorpresa kayo? Tatapusin ito, baka bago pa magsimula nga yung impeachment, tapos na rin yung kaso at tapos na yung boxing pagdating sa Ombudsman Congressman. Alam mo, meron ako kasing isang concern lang dyan. Dahil meron po isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeal, kung saan sinabi po dito ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers kagaya po ng Ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. So, hindi ko alam kung paano ito i-reconcile dito po sa case po ng ating Vice Presidente. Kung sakasakali na ilabas nila muna ang desisyon bago lumabas ang desisyon ng impeachment court. Thank you, Alan. We will take the next question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Follow-up lang po dun sa question ni Alan. Ito po bang na-mention ninyo, na concern ninyo at yung basis na Supreme Court decision, will you put this into writing and submit it before the Office of the Ombudsman? Well, sa ngayon, nasasubmit po namin yung reply. Kung sakasakaling mag-submit po ang ating ang respondent ng kanilang counter affidavit, ang isasubmit po namin is yung reply at i-attach po namin doon ang lahat ng mga ebidensya. So, tingnan po natin kung ano ang magiging diskarte po ng namin kung sakasakali. Thank you. May I also get a categorical answer lang if you think that yung kung halimbawa i-dismiss ng Ombudsman itong case against the Vice President, tingin nyo ba hihina yung kaso ng impeachment, at least for the articles concerned? Hindi naman hihina. Pero sabi ko nga, kagaya po ng binanggit ko kanina, ay iba po yung timbang ng dalawa. Dahil yung isa, ang kinoconsider po doon yung criminal aspect. Dito sa impeachment, ang kinoconsider dito ay yung conduct ng ang hinihir dito is yung conduct ng ating Vice Presidente. Thank you po. Thank you, Bibian. Gab Lalu from Inquirer Online. Go ahead. Sir, to clarify lang, yung pagka-surprise nyo, nanggagaling ba siya sa dahil mabilis yung proseso, yung paghingi ng ombudsman ng reply, ng answer from both sides, or dahil mababa yung turn around ng ombudsman, medyo masinop, kumbaga, hindi siya masyadong nagsasampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan ever since he took office in 2017. Well, mabilis in a sense na kagaya po ng binanggit ko kanina, yung timeline. June 10 sa plenaryo, pinasa namin. June 16, natanggap ng ombudsman yung kopya ng aming committee report kasi kinapi-furnish lang po sila. June 19 or 3 days thereafter, may action na agad ng ombudsman, pinasasagot na. Ang inaasahan ko po, magkakaroon muna ng fact-finding investigation ang kanilang field investigation office or officer. And then after that, pagkatapos nilang buuin yung mga ebidensya, saka pa lamang mag-proceed sa preliminary investigation. So dito po kasi, lumaktaw na agad, dumiretso na agad sa preliminary investigation. Considering na yung committee report namin ay wala pang naka-attach
na ebidensya doon except yung is privilege speech ni Congressman Valeriano kung saan pinanggalingan ng committee report. Sir, for the public lang, usually ba, gaano katagal yung ganitong proseso dapat? I mean, from the filing of the complaint to the preliminary investigation, tas yung mga parang summons. Well, iba-iba naman yung tagal no. Pero ito medyo mabilis eh. Di ba binanggit ko nga kanina, pagkatanggap nila after 3 days, preliminary investigation na agad. So, yun lang naman. But, syempre, we do not question that, di ba? Hindi naman natin po kino-question. So, kung ititreat nila yung ating committee report as the complaint, so be it. Basta tayo, aantayin po natin yung magiging counter affidavit at humihingi tayo ng palugid na bigyan tayo ng pagkakataon na makapag-submit din ng ating reply. Kasi kagaya nga po ng binanggit ko, doon po sa ating committee report, hindi po nakatouch doon yung mga ebidensya. So, sana mabigyan tayo ng pagkakataon na makapag-submit ng reply para may attach natin doon yung ating mga ebidensya. Sir, last na from me. Just for the public again. Kasi sabi nyo kanina, parang may principle na dapat impeach muna bago sampahan ng kaso. Is the Vice President immune from suit? Well, ang presidente po, under the Constitution, ang presidente ang may immunity. But doon po ang pagkakaalam ko po, doon po sa charter ng ombudsman, dapat po, lahat po pwede nilang imbestigahan except impeachable officers. So, ibig sabihin, kailangan i-impeach ka muna bago ka pailan ng kaso. Pwede rin naman itong umandar insofar as yung ibang mga accomplish. Kasi hindi lang naman ang BP ang nandoon. May mga iba pa po. So, sa kanila po pwede pong umandar. Thank you, Gab. Earl Tobias again from IBC 13. Sir, nasagot na yung clarification from Kuya Gab. Tanong ko na lang din, dahil may magkasabay, should the camp of Vice President Sara Duterte show any prioritization? Kailangan ba yon na maisusumite muna sila sa ombudsman? So, medyo may konting delay sa impeachment trial or priority dapat yung impeachment trial over the ombudsman case? Well, I cannot answer for the camp of the Vice President. Thank you, Earl. Lena Escapanti, go ahead. Sir, circling back lang to my question, since you cited the jurisprudence, would you say that the ombudsman waiting for the resolution of the impeachment trial before making a decision on filing criminal or administrative charges against the Vice President and the rest of the OVP personnel is grounded or provided for by law? Would that be a fair statement? Insofar as the other respondents, except for the Vice President, pwede naman pong umabante. But dun po sa Vice President, hindi pa muna siya, unless and until lumabas yung resulta ng impeachment, that's the only time na po pwede siyang makasuhan. Otherwise, like for example, sa kaso po ng dating Chief Justice, pwede naman dapat, di parehas na sinabay yun. Diba? So, ganoon din sa ibang mga naging impeachable officials except the President. So, kaya nga po naglalagay ng impeachment proceeding eh. So, ito muna. Diba? Yes, sir. Go ahead, Mela. Sir, sorry, isa lang pahabol. Ano pong masasabi nyo na kung saan-saan pumupunta ngayon si VP Sara? Ngayon, nasa Australia siya. Recently, pumunta siyang Malaysia, Middle East, and of course, the Netherlands. Ano pong masasabi nyo lang dito? Amid all this happenings. Happy trip. Are there any further questions from the media? If there are no more questions, we will hear the closing remarks of Chairman Chua.
Maraming salamat po sa pagkakataon na masagot po ang inyong mga katanungan. Sana po nasagot ko po ito ng maayos. Maraming salamat po.